Isinamantala mo ang pagkakataon nang ako'y lasing. Pero hindi ko ginusto yon. Alam mo yan. Paano na ako ngayon? Paano na ako? Laura. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders. Mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig. Mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin. Ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Hoy, Erlan, anak. Ano mo itong nababalitaan ko, ha? Ang girlfriend mo na pala si Laura. Yung babae sa kabilang baryo. Nabalita ko pinakyaw na niya lahat ata ng mga bisyo. Sugaro na daw. Tanggera pa. Inay naman. Huwag po kayong mag-alala. Masasan mo't magkakasawa na yun. Siguradong magbabago ng mga bisyo na yun. Maalis na niya. Ay, anak. Sana naman pumili ka ng babaeng walang bisyo at mapagkakatiwalaan. Lalo pa naman, malayo ang trabaho mo. Ay, oo nga naman, anak. Kapag yun ang mapapangasawa mo, kawawa ka lang. Ay, nay, tay. Mahal ko po si Laura. Nangako po siya na kapag kasal na kami, magbabago na ho siya. Malubusan. Naniwala ka naman. Marami diyang mga pangakong napapako. Ay, malay mo ba? Ay, anak. Pinapaalalahanan ka lang namin ng nanay mo. Kung makikinig ka, salamat. Kung hindi naman, ay nasa sayo yan. Ang importante ay hindi kami nagkulang ng mga paalala sa iyo. Salamat na, tay. Paalala ninyo. Alam ko na po na nagmamalasakit lang kayo sa akin. Para din naman sa kabutihan ko Ay, kung talagang mahal mo siya, wala kaming magagawa dyan. Baka naman mamaya yun sisihin mo kami. Bahala ka. Kung anong desisyon mo, di ikaw ang masusunod. Basta, pag halimbawang makasal na tayo, yung mga ayaw ko sa isang babae, alisin mo na, ha? Lalo na ang mga bisyong di karapat-dapat na tingnan sa isang babae. Oo na. Kasi ikaw na ang boss ko pagdating ng araw. Ay, kung maaari, sana ayaw ng magulang ko sa'yo. Dahil alam nila na may mga bisyo ka. Pero kahit na ganun, nakanda pa rin akong pakasalan ka. Dahil mahal nga kita. Salamat naman kung ganun, Erlan. Umasa ka. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Asahan ko yan, ha? Sa susunod na linggo, aalis na naman ako. Alam mo na, kailangan ko rin kumayon. At sana mag-iingat ka dito, ha? Kailan mo babalak na magpakasal tayo? Baka itong susunod ng taon na. Kailangan mapaghandang mabuti ito. Ano? Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Basta ikaw. I love you. I love you din. Aling Sareg, biliga. Ay, anong bibilhin mo, Maring Rosa? Ay, bibili ako ng bagoong mo. Kasi maggugulay ako. Ay, sandali lang ha. Hoy, Maring Rosa. Tatanong nga kita, ha? Ay, ito na pala yung bagoong na binibili ba? Tika nga. Ano ba yung itatanong mo ka mo? Ay, hoy, pare. Nililigawan pala ng anak mo yung babae sa kabilang baryo. Yung ubod ng mabisyong babae. Oo nga bakit ba? Ay, nako. Ay, bakit ba? Sa dinami-dami ng babae dito sa atin yun pa ang napili niya. Ay, nako. Sa gusto nga niya anong magagawa ko?
Di, bayaan ko lang siya dyan. Ay, maraming bisyo yon. Kababaeng tao eh. Daig pa ang lalaki. Kung ako'y sa'yo, tututol ako. Ayaw kong maging manugang yon. Sabihan mo yung anak mo na huwag niyang pakasalan ang babaeng yon. Dahil wala siyang asinso pag yon ang mapangasawa niya. Ay nako, kahit anong sabihin ko. Kung gusto naman talaga ng anak ko, ay wala akong magagawa doon. Eh, makauwi na. Baka masunog na yung niluluto ko. Ay, hoy, Mare! Eh, dito ka muna. Pagpintuhan muna tayo. Mare! Ay, sa ibang araw na lang, Mare. Marami pa akong gagawin. Napaka-chismosa talaga. Ay, Nora anak. Eh, ano ba naman yan? Akala ko kasi titigilan mo na yung pag-inom-inom ng alak na yan. Si tatay naman. Dito lang naman kami sa bahay. Mga kaibigan ko. Ay, anong dito lang sa bahay? Masama pa rin yan. Eh, nakakahiya naman. Eh, ba may manliligaw sa'yo? Ay, oo nga naman, Mag-ebog. Wala naman kami ginagawang masama eh. Okay lang naman kami. Naroon na ako, pero pinagbabawalan na ng boyfriend niya. Natigilan na niyang pag-inom. Eh, ang tigas naman kasi ng ulo eh. Hayaan niyo na lang ako, tay. Wala naman dito si Erlan na yun eh. Nako, abay, paano kung malaman niya na hindi mo pa tinigilan yung pag-inom-inom o kaya may bisyo mo? Eh, paano kung hiwalayin ka nun, oh? Sige nga! Ako? Hihiwalayan ni Erlan? Tay, naman. Malayong mangyari yon. Dahil mahal na mahal ako ng lalaki yun. Yun naman pala eh, Mang Emong. Kaya, relax lang kayo dyan. Huwag kayong mag-alala, tay. Akong bahala. Magtiwala lang kayo sa akin. Ay, sige, bahala lang nga kayo sa buhay niyo. Talaga namang pasaway ka eh. Sige, dyan na nga kayo, mga lasinggera. Nora, akala ko ba titigilan mo na yung pag-inom mo? Oo. Titigilan ko lang. Hindi naman basta-basta maalis yan, di ba? Hinahinay lang. Eh, paano kita may pagmamalaki sa mga magulang ko? Sa ngayon pa lang, hindi mo naman sinusunod mga sinasabi ko sa'yo. Lalo pa siguro pagkasal na tayo. Ikaw naman, sige na, patawarin mo na ako, ha? O sige, titigilan ko na talaga ang bisyo ko. Sino bang nagsabi sa'yo? Hindi na kailan malaman mo pa kung sino yung sabi sa akin. Bibigyan pa kita ng pagkakataon, ha? Pero oras na hindi mo pa rin tigilan yung pag-inom mo. Sa ayaw at sa gusto mo, maghihiwalay na tayo. O ano, nakausap ka ba ni Erlan? Opo, tay. Sandali, tay. Matanong ko nga kayo. Kayo ba ang nagsumbong kay Erlan? Aha. Eh, hindi ako malay mo dyan sa labas. Ang nagsumbong sa kanya. Abay, pangit nga naman, tingnan na maging inom ang mapapakasawa ng isang lalaki. Kaya kung gusto mong pakasalan ka pa ng nobyo mo, magtino ka na. Erlan, anak. Kailan nyo ba balak na lumagay sa tahimik ni Laura? Itong susunod na taon siguro tayo para medyo makapag-ipon pa ako. Sigurado ka na ba talaga na si Laura ang babaeng ihaharap mo sa altar? Ay, oo, itay. Siya na po talaga ang babaeng pagkakasalan ko at mamahalin habang buhay. Kung yan ang desisyon mo, sunod-sunuran lang kami ng nanay mo. Ikaw naman ang makikisama, hindi kami. Huwag po kayong mag-alala, itay. Pagkatalam ko, magbabago at magbabago ni si Laura. Tandaan nyo yan, itay. Ay, sana ga, Erlan. Sana ga'y magdilang anghel ka.
Maligayang pagbati sa inyo mga anak. Sana magsama kayo ng masaya at mapayap. Ay, salamat po sa inyo, Itay. Ay, maligayang pagbati sa inyo, mga anak. Salamat po, Nay. Ay, maligayang pagbati! Mabuhay ang mga bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay! Oo na. Masaya ka ba? Walang kasing saya. Dahil sa wakas, nagkatuluyan din tayong dalawa. Sinasabi ko na sa'yo eh. Walang sino mang makakahadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Salamat. At talagang ipinaglaban mo ako. Mahal na mahal kita kasi. Kaya, huwag ka nang pasaway ha. Yung mga dating bisyo mo, huwag mo nang babalikan. Opo na po, sir. Unang gabi natin ngayon. Laura, mahal na mahal kita. Mahal kita, Erlang. Laura, dito ka maiiwan kay Lenay, ha? Minsan lang siguro isang buwan nung uwi ko rito. Sana lahat ng bilin ko sa'yo, huwag mong kakalimutan, ha? Love, di ba pwedeng doon na lang ako sa amin? Maiiwan? Ayoko dito sa inyo Kung saan ko gustong iwan ka, huwag ka na magreklamo. Dapat ako masusunod. Dahil ako ang lalaki. Nahihiya ako dito sa inyo. Kung doon sa amin, tatay ko lang pakikisamahan ko. Yun na nga eh. Kung doon ka sa inyo, kayang-kaya mong bilugin ang ulo ng tatay mo. Hindi ka titino doon. Kaya, dito ka na. Pwede ba? O sige na nga. Wala na nga akong sinabi. Basta, kung ano man ang sinabi ko sa'yo, susundin mo. Okay? Oo na. Kakainis talaga. May sinasabi ka ba? Ay, ewan. Wala. Oh, ayan. Naayos ko ng lahat ang mga dadahin mo. Huwag ka na magtampo kasi. O sige, aalis na ako. Nay, tay. Aalis na po ako. Kayo na pong bahala kay Laura, ha? Huwag mo siyang pababayaan. Bantayan ninyo. Ay, sige anak. Mag-ingat ka sana. At huwag ka nang mag-alala. Kami nang bahala kay Laura. Nasaan ba yung asawa mo? Ha? Nakahilata po doon sa kwarto eh. Hayaan nyo lang. Magpahinga ron. Pabayaan nyo muna. Naalis ka. Hindi ka man lang maihatid sa labas. Hayaan nyo na lang. Itay. Sige po. Aalis na po ako. Sige anak. Mag-iingat ka sa daan. Salamat po, Itay. Saan kaya pupunta itong babaeng ito? Nay, punta muna ako doon sa amin. Ha? Ano kukunin mo doon sa inyo? Wala po. Wag po kayong mag-alala. Babalik din po ako kaagad. Baka mamayang hapon, nandito na po ako. Sige. Basta, bumalik ka mamaya, ha? Opo, Nay. Salamat po. Sige po. Aalis na ako. Rosa, saan daw pupunta yung manugang natin? Pupunta daw sa kanila. At mamayang hapon, babalik din siya kaagad. Hayaan mo na lang. Babalik din naman pala mamayang hapon. Ano pa ba sa akala mo? Pinayagan ko na nga Akala ko ba mamamalengke ka? May tanghali na, di ka pa nakakaalis. Oo nga pala, buti naman at pinaalala mo. Muntik ko nang makalimutan Ulyanin na talaga ako. Ay, Laura. Abay, hapon na.
bakit hindi ka pa bumalik sa inyo? Para naman walang masabi sa'yo yung mga biyanan mo. Oo, tay. Maya-maya pa ng konti. Oy, hanggat maaga pa umuwi ka na, nang walang masabi yung mga biyanan mo sa'yo. Sige na. Ay, oo, tay. Maghahanda na po ako at uuwi na ako. Oh, Laura, salamat naman at umuwi ka na. Opo, Nay. Bumili na po ako ng mauulam natin ng hapunan. Salamat naman kung gano'n, anak. Nagluto na ba kayo, Nay? Kung di pa kayo nakakaluto ng hapunan natin, ako na pong bahalang magluluto. O sige, anak. Ikaw na lang ang bahala. Kamusta naman ang pamamalagi mo dito sa bahay? Habang wala ako. Okay naman. Kamusta naman ang trabaho mo? Ayos naman. Tsaga-tsaga lang. Para naman makapag-ipon tayo. Love? Pwede bang pagbigyan mo na ako? Ano naman ba yun? Ganito na lang. 1 buwan ako dito sa inyo at 1 buwan din ako doon sa amin. Sige. Papayag na ako. Para wala ka namang masabi sa akin. Talaga? Salamat At pinagbigyan mo ang kahilingan ko sa iyo. Oo na. Kung hindi lang talaga kita mahal ewan ko ba? Mahal mo nga ako. Kaya hindi mo ako kayang tiisin, di ba? Oo na nga. Sige na. Payag na ako sa gusto mong mangyari. Ano? Pinagbigyan mo ang kahilingan ng asawa mo? Wala naman sigurong masama. Inay, tay. Ay, nako. Pinamimihasa mo na. Abay, anak. Mag-isip-isip ka naman. Hindi naman siguro, inay. Bayan nyo na. Nasa sa kanya na yan. Kung abusuhin niya, ang mga kabutihan ko, bahala siya. Ay, sana nga, anak. Kasi, kapag nangyari yan, ako ang una niyang makakalaban. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nay, tay, pinapaalam ko po sa inyo. Nagpaalam po ako kay Erlan. At ipapaalam ko rin po sa inyo na habang wala po si Erlan, 1 buwan po ako doon sa amin. At sa susunod, dito naman po. Pwede po ba, inay, itay? Kung ano bang napag-usapan yung mag-asawa, okay lang sa amin ng nanay nyo. Salamat naman po kung ganoon, tay. Tay, nay. Sasabay na po siya sa aking pag-alis. Idadaan ko na lang siya doon sa kanila. Ay, di sige. Bahala kayo. Desisyon niyo yan Ano ba naman bang pumasok dyan sa ulo mo? Ba't hinatid ka ng asawa mo dito, ha? Wala naman po, itay. Hiniling ko lang po sa kanya na 1 buwan ako dito sa atin. At 1 buwan din ako doon sa kanila. Umayag naman po siya Ay, nako, ikaw talagang bata ka, oo. Buti na lang mabait yung asawa mo dahil kung hindi, ay talagang hindi masusunod yung mga kagustuhan mo. Tagay lang tayo, mga friends. Oo nga Madalang nang mangyari ito ngayon. Kaya, susulitin natin. Ay, oo nga naman. Maraming pulutan dyan Oo, tama. Ay, Laura, anak. Ano ba naman yan? Binalik mo naman ang bisyo mo. Paano kapag nalaman yan ang asawa mo, ha? Malilintikan ka. Hayaan ninyo lang ako, tay. Ito naman ang hilig ko At isa pa, wala naman dito ang asawa ko.
Tigas talaga ng ulo mo. Baka mamaya niyan sabihin ng asawa mo na kinukonsinti kita. Tama na yan! Huwag kayong mabahala, Tay. Dahil alam ko naman ang ginagawa ko. Akong bahala, Tay. Relax lang kayo dyan. Ano? Mula nung umalis siya rito, hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon? Ang usapan namin kasi, 1 buwan lang doon, sa kanila. At 1 buwan din dito, sa atin. Yun pala, hindi pa siya umuwi hanggang ngayon. Ay, naku anak. Sinasabi ko na sa iyo kung lagi mong pinagbibigyan niyang asawa ba, ilalaki ang ulo niyan. Oh, kita mo na ang nangyari. Kung gusto mo, disundan mo siya doon sa kanila. Pabayaan niyo siya doon. Uuwi siya kung gusto niyang umuwi dito. Ang ibig mong sabihin, hindi mo siya susunduin doon. Alam naman yan Hindi na siya dalaga. May asawa na siya. Alam niya yan. Hindi ko siya susunduin, Inay. Bahala siya sa buhay niya. Uuwi naman kay Ayan pag hindi mo susunduin. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan, Inay. Pero ang gusto pa rin niya, sinusunod niya. Bahala na siya. Sa akala pa niya doon siya masaya. Hindi bibigay ang hilig niya. Bahala siya sa buhay niya. Hoy, Laura. Uwisin ka rin nga dyan. Hoy! Umuwi ka na sa inyo. Dahil dinig ko na nandyan na yung asawa mo. Para wala naman siyang masabi sa'yo. Bumawang ka na nga dyan. Hoy! Tanghali na pala. Ay, Diyos ko. Sige po. Mamaya na po ako uwi sa amin, Tay. Ay, ikaw huwag mong inaabuso ang kabutihan ng asawa mo. Dahil ang taong mabait, iba kung yan ay magalit. Tandaan mo yan! Oo na, Tay. Ito na't babangon na nga Tama na yung sermon. Umagang-umaga. Sinasaban ninyo ako ng paano? sermon? Bangon na dyan! Opo! Umuwi ka pa. Sorry na. Ngayon lang ako nakauwi Alam ko naman na doon ka masaya. Di sana, hindi ka na umuwi. Doon ka na lang sa inyo. Sorry na. Nasarapan lang naman ako sa pagbabakasyon. Sa akala mo ba hindi ko alam. Natuloy pa rin ang mga bisyo mo doon. Lalo na kapag nandun ka, Wala lang mapaglibangan Sorry na. Puro ko na lang, sorry! Pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Sige. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon, Laura. Para wala ka namang masabi sa akin. Tigilan mo ng mga bisyo mo. Okay? Oo, talaga lang sige. Promise. Sinasabi ko na nga ba na hindi mo ako matitiis. Pero itong tatandaan mo, Laura, huwag na huwag mong uubusin ang pasensya ko. Oo na. Diyan ka talaga magaling sa paglalambing. Alam mong kiliti ko. Oo, sige na. Laura, ikaw na lang mamaya ang mamalengke kasi maglalaba ako ng mga damit namin ng tatay niyo. Opo, Nay. Ilista nino na lang lahat ang bibilhin ko para hindi ko makalimutan. Yung mga damit kong pangtrabaho sana, labahan mo na. Baka bukas kasi, wala na akong susuotin. Ay siya nga pala, hinanda mo na ba yung baon kong papasok? Para hindi na ako babalik ng tanghalian dito. Ay, tapos na. Nandoon na sa bag mo. Ulam at kanin, kumpleto na. Salamat, Rosa. Hayaan mo. Mamaya, sahod na namin. Magkakapera ka na. Abay, dapat lang Sige po, Nay. Tapos na po akong kumain. Maliligo muna ako at pagkatapos ko, saka na ako mamamalingke. Bakit?
Tapos ka na bang kumain? Tapos na po ako, inay. Maliligo na po ako. Bakit ba? Hindi na lang ikaw ang mamalingki. Kaysa nag-utos ka pa. Hindi na tuloy masyadong nakakain yung tao. Maglalaba nga ako eh. Ayun nga, tambak na ang labahin ko. Sige na. Wala na akong sinabi. Mamaya niyan, saan pa mapunta ang usapan natin ito? Dalihan mo na kumain dyan. Papasok ka pa yata eh. Sige na nga. Ano pa ba yung pinabibili ni inay? Baka mamaya may makalimutan ako. Hoy, Laura! Uwi ka na pala? Ay, ikaw pala. Kala ko kung sino na yan. Oo, umuwi na ako. Kasi, dumating yung asawa ko eh. O ano? Kailan ka ulit babalik doon? Nang magka-jamming naman tayo? Medyo laylo muna ako. Kasi, pinagalitan ako ng asawa ko. Napasobra yung araw na pinamalagi ko doon sa amin. Ano kaya kung doon na lang tayo sa bahay ng biyanan mo mag-inuman? Ano? Naku, hindi pwede doon. Baka isumbong nila ako sa anak nila. Di lalong magalit sa akin si Erlan. Loko ka. Ipapahamak mo pa ako Natakot ka ha? Di, doon na lang sa bahay ng tatay mo. Mas okay pa doon. Oo na. Pero, wag muna sa ngayon. Sa susunod na lang na linggo. Okay lang ba sa'yo? Pakisama mo rin na lang sa mga tropa natin, ha? Sige. Sinabi mo yan, ha? Wala nang bawian? Oo, siya nga pala. Sige, may iiwan na kita, ha? Marami pa kasi akong bibilhin, eh. Sige. Mauna na rin ako sa'yo. Basta, hihintayin ka namin doon, ha? Sa susunod na linggo. Nay, uwi muna ako sa amin. Dahil nagbilin po ang tatay ko. Pinapupunta po ako doon sa amin. At bakit daw? Ewan ko po, Nay. Basta yun ang pinasabi po sa akin. Kasi nakita ko po sa palengke yung kapitbahay namin. Ang ibig mong sabihin, pupunta ka sa inyo ngayon? Opo, Nay. Kung papayagan ninyo po ako. Di sige. Kung kinakailangan ka doon di pumunta ka. Ay, salamat po, Nay. O ano? Aalis ka na ba ngayon din? Opo, Nay. Kung di po ako makauwi mamaya, doon na lang po ako matutulog. Sige. Ikaw ang bahala. Sige po, Nay. Alis na po ako. Sige. Ingat ka sa daan. Parang hindi ka paniwala ang alibay ng manugang ko, O baka naman gusto nang masayaran ng alak ang bunganga. Sigurado, lalaklak na naman doon sa kanila. Pag nandito siya, parang dinuduro lagi. Hindi mapakali. Ito kasing anak ko Kung noon sana'y pinakinggan niya kami, nakatagpo pa siya siguro ng mas matinong babae. Di tulad ng asawa niya ngayon. Buti naman at dumating ka nga. Para kompleto tayo. Oo naman. Basta sinabi ko, gagawin ko. Alam mo naman din sa bahay ng biyanan ko. Boring masyado. Ay, sa bagay, wala naman yata dyan yung asawa mo, ha? Kahit dito ka na sa inyo. Alam mo naman na walang kasama si Mang Imong dito. Kasama mo siya rito. Hilingin mo na lang kay Erlan na dito na kayo tumira. Di tuloy-tuloy ang saya natin dito. Ayaw nga ng asawa ko Kausapin mo siya. Papayag yun. Imposible na hindi kanya pagbibigyan. Ay, nako. Tagay pa rin, tagay. Wag na.
Baka pag-awayan pa namin. Oh, tumagal muna tayo. Nang sa ganon, makarami tayo ng inom. Sige, tagay! Aba, Rosa, bakit mag-iisang linggo na hindi pa dumarating? Nasarapan naman ata dun sa kanila. Ay, ewan ko ba doon sa babaeng yun? Sinumpong na naman yata eh. Ay, nako. Kailan kaya magtitino yung manugang natin? Dapat sana mabuntis na ni Erlan. Nang sa ganon, kapag may anak na, pipirmi na sa bahay. Eh kung nakinig lang sana noon yung anak mo, di maganda pang naging buhay niya. Ay, baka nakaharap pa siya ng mas matinong babae. Ay, ikaw naman eh. Sa mahal nga niya. Eh, anong magagawa mo? Hindi naman ikaw ang makikisama. Oh, nakatodas ako. Aba, siniswerte ka ngayon ha, Laura. Ako rin, puro kami talo. Ang galing mong Malimas na pila namin. Kami naman ang Hayaan ninyo. Matitikman nyo rin naman ito eh. bawasin na kita eh. Mamaya, inom tayo. Ako na lang ang taya. O ano? Gusto ninyo, ha? Walang masama naman kung gano'n. Walang masama. Ito mag-isa grasya. Di ba, may magkasabihan tayo. O sige, ako na lang ang pulutan. Sinabi mo yan, ha? Oo, basta, sa'yo ang inumin ha? At ako ang pulutan. Sige. Sa susunod, ako rin ang taya. Ay, anak. Hindi ka naman talaga titigil sa mga bisyo mo, ha? Hindi ka ba nahihiya sa biyanan mo? O kaya sa asawa mo? Abi, umuwi ka na sa inyo. Baka nandyan na. May masabi ng... sabi nila baka kinukonsinti kita. Kaya umuwi ka na. Sige. Uuwi na po ako. Huwag mo nang hintayin na magsawa ang asawa mo sa'yo. Dahil kapag nangyari yan, ay nako, magsisisi ka sa bandang huli. Tandaan mo yan. Naku naman, itay. Huwag na ninyo akong pangaralan. Alam ko naman ginagawa ko eh. Hindi na po ako bata. Ay, Diyos ko, matigas talaga ang ulo mo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Sige po. Uuwi na po ako. Tumigil na po kayo sa kasisermon sa akin. Alam mo, para rin naman sa kabutihan mo ang sinasabi ko sa'yo. Kung mamasamain mo, bahala ka. Kahit na alam mong mabait ang asawa mo, huwag mo naman susubukan. Huwag mong abusuhin ang kabaitan niya. Dahil ang taong mabait, sinasabi ko sa'yo, masama yan kapag nagalit. Yan ang isaksak mo dyan sa kukuti mo. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi dito. Kala ko ba doon ka natitira sa inyo? Pasensya na po kayo, inay. Naglibang-libang lang ako doon sa amin eh. Alam niyo naman, pag wala si Ellen dito, masyado akong naboboring. Kung gano'n rin lang, doon ka na sa inyo. Dalhin mo ng lahat ang mga damit mo doon para di ka na mapagod sa paruot pa rito. Di ba? Alam ko naman na di mo maiwan-iwan ang mga barkada mo doon sa inyo. Nanay? Di ba maganda yung sinabi ko? Kasi hindi ka na mapapagod? Sige po, inay. Tutuloy muna ako sa kwarto ko. Hoy! Pag-isipan mo mabuti, Laura, ang sinasabi ko! Hoy! Ano mo ang ugali ng babaeng ito? Kinakausap pa Bigla akong babanatan ng alis. Set! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ay, grabe ka naman. Ginawa mo yan sa manugang natin? Para mo namang pinahiya. Ay, paano kasi? Hindi mapirmi sa bahay. Palaging nandun sa kanila. Hayaan mo lang. Wala naman siyang magawa dito. Di naglilibang din. Ang sabihin mo, inom ang pinupunta niya doon.
Mamamatay yata yung manugang mo pag hindi makalaklak ng alak eh. Hayaan mo siya dyan. Yun ang hiling niya eh. Pagsabihan mo nga yung anak mo pagdating niya. Ano? At ano naman ang sasabihin ko sa kanya? Na doon na sila tumira sa bahay ng kanyang pinay. Hey, kasi naaasiwa ko dyan sa asawa niya. Hey! Ay, nako. Bakit ba di ka na lang manahimik dyan? Wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao eh. Basta! Naiinis ako sa babaeng yan. Naiinis ako! Ano ba yung sasabihin niyo sa akin, inay? Ay, mabuti naman. At wala dito yung asawa mo ngayon. Nako, kapag wala ka dito, palaging umaalis yan. At doon sa kanila nakapirmi palagi. Paano kasi? Kapag dito naman siya, hindi niya magagawa ang gusto niya. Ay, ang tigas kasi naman ng ulo yun. Ilang beses ko nang pinagsasabihan yan, inay. Talagang matigas ang ulo. Ay, nako. Teka nga, anak. Ano kaya kung doon na kayo tumira sa kanila? Nako, di lalong mas napalapit siya doon sa mga barkada niyang katulad niyang manginginom. Buti kong inom lang. Bisyo. Ang mga bisyo nila. Kasama pati sugal eh. Ay, nako. Wala na talagang pagbabago yung asawa mo. Sugapa na talaga sa bisyo yan. Nababayaan ko na lang siyang gusto niya, inay. Pero, huwag niyang uubusin ang pasensya ko. Huwag niya akong sasagarin, inay. O ano? Gusto mo bang doon ka muna kay tay? Na tumira? Habang wala ako. Baka mamaya niyan eh. Mag-away pa kayo ng inay dito. Mas mabuti siguro, doon ka muna. Ikaw lang. Kung ano bang desisyon mo eh. No, gusto mo ba? O sige. Doon na lang ako kay tatay. Pag darating ka, galing Manila, di doon ka na rin dumiretso. Sige. Sabay na tayo pagbabalik na ako sa Manila. Idadala lang kita doon sa inyo. Kaysa naman baka mag-away pa kayo ng inay dito eh. Ganun na lang. Sige. Pero yung mga ayaw ko ha, huwag na huwag mong gagawin. Oo. Huwag kang mag-alala. O, paano po, inay, tay? Doon ko na lang iiwan itong asawa ko sa kanila. Kung yun ba ang gusto nyo di sige. Oh, magpaalam ka na kinitay at inay. Nyay, tay, doon muna ako sa amin. Yun na po ang napagkasunduan naming mag-asawa. Huwag po kayo mag-alala. Dadalaw-dalaw din po ako dito. Sige, kayo ang bahala. Sige po, inay, tay. Alis na ako kami. Alis na po kami. Sige, mag-ingat kayo sa daan, ha? Talagang sunod-sunuran yung anak natin sa asawa niya. Tignan ko lang. Kung di, malulong na naman yan sa bisyo. Yung babaeng yan. Buti na rin yung nandun yan sa kanila. Dahil kung ano man ang mangyari sa kanya, hindi tayo masisisi ng anak natin. May katigasan kasi ng ulo ang Lora na yan eh. Kaya mas maigi kung dun siya sa kanila para mabantayan siya ng tatay niya. Mabuti naman at napapayag mo yung asawa mo na dito ka natitira sa inyo. Nang sa ganun, palagi na lang tayong magka-jamming. Ngayon, kahit anong araw, kung gusto nating uminom, dito ka na lang sa malapit. Sinabi niyo pa. Tuloy ang ligaya natin. Kahit anong oras natin gustuhin. Sige. Tagay pa. Sige. Ay, naku, Lora, anak, lasing ka na naman. Hindi ka naman talaga magbabago, ha? Hindi ka na ba nahihiya sa asawa mo? Wala ka nang ginawa kundi uminom, maglasing, magsugal. Tay. Kahit anong bilin ko sa'yo, hindi mo ako pinapakinggan. Ang gusto mo laging sinusunod mo.
Ha! Pwede ba? Makinig ka naman sa akin, anak. Bilang ama mo! Tay, tay naman. Hayaan niyo lang ako. Dito ako masaya eh. Ganon! Masaya ka pala, ha? Sa mga bisyo mo? Ha, alam mo bang ako itong nahihiya sa asawa mo at saka biyanan mo, ha? Sige tay, matutulog muna ako. Inaantok na ako eh. Hey! Lola! Kinakausap pa kita! Lola! Uy, tingnan mong babaeng ito. Ang tigas talaga ng ulo! Kumusta naman ang kalagayan mo dito, Kinaitay? Baka naman kapag wala ka rito tuloy pa rin ang bisyo mo. Hindi naman. Hindi naman. Yung totoong sabihin mo, dahil kahit na itago mo o ilihim mo, lalabas din ang katotohanan. Paminsan-minsan lang naman eh. Oh, baka naman yung paminsan-minsan mo madalas yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Yun ang totoo. Sige, maniniwala na ako sa'yo. Basta, unti-unti mong bawasan ang mga bisyo mo. Okay? Oo na. Hindi ko naman mabibigla. Naalis na agad ang mga bisyo, di ba? Dahil may masamang dulot din daw sa katawan. Ang bigla ang pag-alis ng pag-inom. Oo na, sige na. Kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Kung yun bang makabubuti, wala na akong sinabi. Basta gawin mo. Unti-unti mong tanggalin yung mga bisyo mo. Ay, kamusta naman ang trabaho mo doon sa Manila, anak? Ayos naman po, Itay. Kayo po, kamusta na po rito? Mabuti naman. Siya nga pala. May isasuggest ako sa'yo, ha? Kung pwede lang. Sige, ano po yun, Itay? At tungkol po ba saan yan? Ano kaya kung dalhin mo na itong asawa mo sa Manila? Oh? Bakit po? Parang bigla naman, Itay. Yung sinabi nyo. Wala lang. Nagkatambay lang naman siya rito kasi hindi, mas mabuti siguro kung isama mo na lang siya doon. Tayo naman. Ayaw kong sumama doon. Mas gusto ko na lang dito. Ano? Tumigil ka nga? Mas maigi siguro kung nandun ka, kasama mong asawa mo, at matulungan mo siya. Kesa naman, wala kang ginagawa rito. Puro! Tayo naman. Ano ba yun, Tay? May hindi ba sinasabi sa akin ang asawa ko? Ay, wala yun. Ikaw naman. Huwag mo na nang papansinin si Itay. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo, ha? Dapat kung nasa ang asawa mo, nandun ka rin. Ay, hindi ako sanay sa Manila. Alam niyo yan, Itay. Basta, dito na lang ako. Sige, huwag na kayong magtalo. Dito ka lang kung gusto mo. O, paano? Alis na ako, Laura. Sige. Ingat ka sa daan, ha? Ikaw, huwag mo inawa yung tatay mo. Pag pinangangaralan ka, makinig ka naman sana. Bakit? Di ko naman siya sinagot, Hindi nga, pero parang ganun na rin eh. Sige, alis na ako. Sige. Ingat ka. Oy, ikaw din, ingat dito, ha? Oo. Kapasaway. Hindi. Itong si tatay talaga. Muntik na akong ipahamak, Buti na lang, napigil ko. Pag hindi, ibinuko na ako. Si tatay talaga, oo. Kahit na po, anak ninyo po ako. Dapat, ako ang pagmalasakitan ninyo. Ano? Ang ibig mong sabihin, kukonsintihin kita? Ganon ba ang gusto mong sabihin, ha? Hindi naman sa ganun, Tay. Hintayin ninyong siya ang makatuklas. Hindi yung kayo na ang magsasabi. Ganon! Paano kasi pasaway ka? Kahit na anong pangaral ko sa'yo, hindi ka nakikinig! Kahit na. Anak ninyo ako Ba't niyo ako ibubuko? Pag naman ganun, Tay. May nangangatwiran ka pa!
Gagawin mo pa akong konsentidor na magulang? Sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Ang lagi ko lang ipinaalala sa'yo, huwag na huwag mong uubusin ang pasensya ng asawa mo. Dahil pag nangyari yan, baka pupulutin ka sa kangkungan. Tandaan mo yan, basta't ako hindi nagkulang paalala sa'yo. Ay, sino kaya itong dumating? Di makapaghintay naman ito. Sandali lang, nariyan na! Ay, ikaw pala, Laura. Napasyal ka. Nagpunta ako ng palengke na Ito po binilhan ko din kayo ng karne ng baboy. Para po may pananghalian po kayo ni Itay. Salamat naman, anak. At naalala mo kami. Ay, tuloy ka muna. Wag na po, Inay. Nagmamadali po kasi ako binigay ko lang po aayang para sa inyo po. Sige po, Nay. Alis na po ako. Laura, napansin ko nitong mga nakaraang araw ay palagi kang nagduduwal, ha? Oo nga po, Tay. Baka naman buntis ka na, anak. Maaring ganun na nga po, Tay. 2 buwan na kasi hindi pa ako dinadatnan. Ay, mas lalong maganda yan. Kasi, matatali ka na dito sa bahay kapag may anak ka ng aalagaan. Tay naman. Bakit? Ha? Bawal lang sa'yo mag-inom pag ganyan. Dahil makakasama sa bata ang pag-inom ng alak. Kaya sa ayaw mo at sa gusto mo, maiiwasan mo na ang uminom. Ay, teka nga pala. Ano pa ba yung ibang bibilihin ko? Baka may makalimutan ako Balae! Balae! May tumatawag sa akin. Ay, si Balaeng Emong pala. Balae! Ikaw pala! Ay, nabalengki ka ba? Oo, hindi kita... napagkamalan. Nagpakulay ka pala ng balae. Ay, oo naman, Balae. Para medyo bumata ng konti. Bumata ka ng 1 buwan at kalahati, ganun Balae. ba? Teka. Bakit ikaw ang namalengke? Nasaan ba si Laura? Kung tinamad kasi na mamalingke. Kasi makapaglakad ng konti, nahihilo na. Ha? Ay, baka kung napano na siya, Balae, ha? Paggamot mo kaya? Wala siyang sakit, Balae. Normal lang yun sa isang babae. Ha? At bakit naman? Magandang balita. Magkakaroon na tayo ng apo, Balae, dahil buntis na si Laura. Ha? Hey, totoo ba yan, Balae? Buntis na si Laura? Ay, di. Mabuti kung ganon. At magkakaroon na tayo ng apo. Ay, nako. Tiyak na matutuwa si Erland dito. Oo, ha? Pag malaman na magkakaroon na siya ng anak. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Laura, anak, gumising ka na nga dyan. Eto't pinagluto kita ng almusal. Kumain ka na, ha? Opo, Tay. Lapag ninyo lang dyan, dito sa tabi ko. At mamaya, kakain na po ako. Yung payo ko sa'yo, ha, wag mong susuwayin. Huwag kang uminom ng bawal, ha? Bawal sa'yo yan. Lalo na't buntis ka, bawal ang alkohol. Opo, Itay. Sige. Kumain ka nila at may gagawin pa ako, ha? Ako nang bahala dito, Tay. Gawin niyo na kung ano po yung gagawin ninyo. Ay, nako. Nag-jejete ako dito. Sa inom, Ba't kasi nagbuntis agad ako? Hindi pa sana ako handa na magbuntis. Ay, lalo akong mabuburing nito Dumano ko kila ini kanina. May sinabi lang sa akin tungkol sa'yo. Totoo ba, Laura, na buntis ka na raw? Oo. Mga mahigit 2 buwan na ito. Ba't parang malungkot ka? Hindi ba dapat na maging masaya ka?
dahil magkakanak na tayo? Natatakot kasi akong manganak eh. Huwag ka matakot. Ayaw mo nun? Magkakanak na tayo? Gusto. Yun nga lang. Natatakot akong manganak. Diba? Karamihan sa mga nanganganak eh. Namamatay. Paano kung... Oo, come on. Huwag ka matakot. Basta lahat ng bawal na kalinis na isang buntis, huwag mo gagawin. Ha? Dapat kung anong mapaglilihan mo, kunin mo kaagad. Nang sa ganun huwag ka makunan, okay? Oo na. Yung gusto kong anak, lalaki agad. Para malakas ang itay. Eh, paano kung babae? Ayaw mo? Hindi naman. Basta kung anong lalabas okay na sa akin. Tay, alis na naman mo ako. Kayo na munang bahala kay Laura. Oo, anak. Huwag ka mag-alala. Ingat ka sa daan, ha? Oo. Nag-iwan ako ng budget ninyo, ha? Pag may gusto kang bilhin mo kaagad kung ano, ha? Para hindi ka makunan. Oo, sige na. Gumayap ka na. Tanghali ka na eh. Yung anak natin, ha? Huwag mong papabayaan yan. Okay, tay. Lagi niyong babantayan itong si Laura, ha? Baka mamaya niyan, uminom na namang alak yan. Ay, huwag kang mag-alala. Talagang bantay sarado ko yan. Eto, Laura. May pupuntahan ako, ha? Siguro mga bandang hapon na ako darating. Kakausapin ko yung kaibigan ko dun sa may bayan. Dahil may ipapagawa daw na poultry. Yata ng manukan. Sabi niya sa akin kasi papasok daw ako. Sayang naman yon. Trabaho din yon. Sige po, tay. Sana, wag na po kayo magtrabaho. Total, kapag nagbigay sa akin si Erlan, di makikinabang na rin kayo. Nakakahiya naman, anak. Habang malakas pa ako, pwede man akong kumayon. Kakayod pa ako. Nakakahiya naman sa asawa mo. Ay, sige po, tay. Kayo po ang bahala. Kung yan ang gusto niyo, di sige. Tagay lang tayo. Madadaya kayo, ha? Hindi na ako isinasali sa inuman ninyo, ha? Oh, dumating si Laura. Halika dito, tagay! Hoy! Bakit? Huwag inumin yan. Hindi pwede. At sinong may sabing hindi pwede? Aber? Hoy, di ba buntis ka? Maliit pa naman ang tiyan ko eh. Di pwede pa. Ay, nako, wag Laura. Bawal ang inom pag buntis ka. Walang bawal-bawal sa akin. Ay, Laura, wag. Ay, nako, ay uminom na. Sige, tagay! Laura, anak! Nasaan ka ba? Nasaan kayong babaeng yun? Laura! Ba't walang sumasagot? Laura, anak! Teka nga, matingnan sa kwarto. Laura! Naku, Laura! Ano bang nangyari sa'yo? Laura! Ano ka ba? Uminom ka na naman! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang iinom? Hayaan nyo lang po ako, tay. Anong hayaan kita? Tinan mo nga yung sarili mo, ha? Nagpapangamatay ka ba, ha? Nagpapangamatay ka ba dyan sa alak, ha? Ay, nako. Ano bang gagawin ko sa babaeng ito? Talagang ayaw lang makinig kahit na anong pangaral ko sa kanya. Baka mamaya niyan ako pa ang sisihin ng asawa niya. Hoy, mag-uusap nga tayo. Ngayong hindi ka na nakainom, wala ka na bang pagpapahalaga sa sarili mo? Gusto mo bang may masamang mangyari sa'yo, ha? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Alam mo ba, kung sakaling anong mangyari sa'yo, ako ang sisisihin ng asawa mo. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko o hindi? Kung ganun
ganun rin lang na hindi mo pinakikinggan ang mga pangaral ko sa'yo, wala kang respeto sa akin, huwag ka nang tumira dito. Doon ka na tumira sa biyanan mo. Ha? Tatay! Laura, Tuloy po kayo, Nay. kumusta na ang lagay mo? Okay naman po, Nay. Siguro, maselan ka lang magbuntis kaya ganon. Maupo po kayong inay. Ay, kumusta na bang pakiramdam mo? Huwag kang masyadong magkikilos para hindi ka makunat. Hindi naman po, Nay. O baka naman buntis ka eh. Umiinom ka pa ng alak. Naku, Nay. Hindi po. Iniiwasan ko na po ngayon ang alak. Eh, mabuti naman kung ganon. Oh, eto. Dinalhan kita ng mga prutas mo. Kainin mo yan. Nang sa ganon eh, lumakas ka. Salamat po, Nay. Walang ano man yun. Basta, ingatan mo yung ipinagbubuntis mo. Huwag mong pababayaan. Kumain ka lang maigi dyan, ha? Para hindi ka gutumin. Tay? Ano, kumusta yung sinasabi niyong papasukan ninyong trabaho? Siya nga pala. Hindi ko pala nasabi sa'yo bukas mag-uumpisa na kasi. Kaya ikaw lang ang maiiwan dito sa bahay. Kaya mo ba? Kaya ko po, Tay. Huwag ninyo akong alalahanin. Kung gusto mo naman, doon ka muna sa mga biyanan mo. Para nang sa ganun, may kasama ka sa bahay. Ay, huwag na po, Itay. Kaya ko na po dito. Kahit nag-iisa lang ako. Sige. Basta, mag-iingat ka rito. Uy, ikaw, Laura, ha? Alam mo namang bawal sa'yo ang inom eh. Baka mamaya yan eh. Kami ang sisisihin nila kung anong mangyari sa'yo. Tama na yan, Laura. Hindi pwede sa'yo ang uminom. Baka, mapano ka pa niyan? Wala naman nakakaalam eh. Saka si tatay, wala palagi sa bahay. Kasi may trabaho. Kaya hindi niya ako mababantayan ngayon. Kahit na, basta hindi ka na pwedeng tumagay ngayon. Maawa ka naman dyan sa pinagbubuntis mo. Lasing na ito. Halika, ihatid natin sa bahay nila. Baka, madatnan pa dito ni Mang Imong. Tayo ang sisisihin nun. Halika na, Laura. Hatid ka na namin sa inyo, ha? Hindi mo na kaya. Tama na yan. Kaya ko pa. Halika na. Kaya ko. Halika na. Umuwi ka na. Nadalaw mo na ba yung manugang mo dun sa kanila? Ay, nadalaw ko na nung nagdaang linggo. Kumusta naman ang kalagayan niya doon? Mabuti naman. Kung gusto mo, di ikaw din. Dalawin mo din siya. Ay, bakit kulang ka pa nga ba? Ay, nako. Dalihan mo na kumain. At nang makapamalengke na ako ng maaga. Okay, sige. Sinabi mo eh. Wala ka rin namang ginagawa dito sa bahay. Di pumunta ka doon sa balain natin. At nang makumusta mo din yung ating manugang. Sige. Nang makadalaw naman ako. At nang makasad kami ni Balae. Hindi naman yata umiinom ang balain natin Dumalaw ka lang doon. Huwag ka nang uminom. Ay, sige na nga. Nang wala kang masabi. Ay, huwag kang magpapagabi doon, ha? Umuwi ka agad! Sino kaya itong dumating? Sandali lang, nariyan na. Ha? Tatay? Kayo pala. Pasok po kayo. Ay, ang Balae ko nandito ba? Ay, wala po sila dito, tatay. Bakit po ba? Ay, wala. Gusto ko lang kumustahin kayo dito. Sige po. Tuloy po muna kayo, tay. Ay, wag na. Ito. Ibibigay ko na lang itong dala kong gulay para sa iyo. Sa susunod na lang na araw ako pupunta dito kapag nandito na si Balae. Sige po, tay. Kayo po ang bahala. Kumusta mo na lang ako sa kanya, ha? Opo, tay.
Hindi na po ba kayo papasok? Ay, hindi na. Pag day off na lang ni Balay, tsaka na lang ako pupunta dito. Kayo pong bahala, Tay. Ay, wala palang Balay natin doon eh. Nagtratrabaho pala siya. Ay, ganun ba? Eh di, hindi ka na nagtagal doon. Ay, oo. Binigay ko lang yung guli na dala ko. Tapos, umalis na ako. Nadatnan mo ba yung manugang natin doon? Ay, oo. Nandun naman siya. Ay, akala ko ba hindi mo nadatnan doon eh. O siya, sige. Halika na sa kusina. Maghahain ako ng pananghalian natin. Eh, bakit? Nakaluto ka na ba? Eh, ano bang ulam natin? Naglaga ako ng karneng baboy. Madalang na tayo kasing makapag-ulam ng baboy eh. Kasi masyado nang mahal. O sige, maghain ka na. Nagugutom na tuloy ako. Aray, sumasakit ang tiyan ko. Aray ko. Tumitindi ang sakit talaga. Tay! Tay! Tulungan niyo ako! Parang may dugo. Tay! Tulungan niyo ako! Tay! Laura, bakit? Aray ko! Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Tay, tulungan niyo ako. Aray ko. Tinudugo ka. Itakbo niyo ako sa ospital. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Sandali lang, anak. Maghintay ka rito at tatawag ako ng masasakyan natin, ha? Dalihan Sige. niyo tayo. Aray ko! Ang sakit ng tiyan ko! Aray! Laura, Saan ako naroon? nandito ka sa ospital. Nakunan ka. Erlan, wala ng baby natin. Sorry, hindi ko sinasadya. Sinadya mo. Dahil kahit buntis ka, umiinom ka pala. Sorry. Sorry talaga, Erlan. Patawarin mo ako. Hindi naman ako nagkulang eh. Palagi kitang pinagsasabihan na ingatan mo yung magiging baby natin. Ba't ganun, Laura? Bakit hindi mo siya iningatan? Bakit? Erlan, patawarin mo na sana ako. Hindi ko alam na aakot sa ganito. Sana. Huwag na mauulit ito, Laura. Pangako, Erlan. Sa susunod, mag-iingat na ako. Basta bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Sige. Bibigyan kita. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Salamat, Erlan. Pangako, mag-iingat na ako sa muli kong pagpubuntis. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano ka mo? Mag-a-abroad ka? Oo, Inay. Gusto ko po kasi makaipon eh. Bala ko kasing dito na magpatay ng bahay para malapit pa ako sa inyo. Ay, maganda yung balak mo, anak. Dako, sigurado ako kapag mag-a-abroad ka, yung asawa mo, parang ibon na nakawala yan sa hawla. Ay, naku, Rosa. Ayan ka na naman. Magaling ka talagang manghusga. Ay, sa Manila ka na nga lang mo nagtatrabaho eh. Nakakalusot pa siya sa mga bisyo niya. Kung matino ba naman yung asawa mo, alam na niyang buntis siya, iinom-inom ng alak. Inay, masakit nga ang loob ko sa nangyari. Alam niyo ba, kahit tagal kong hinintay na magkaroon kami ng anak. Pero, nauwi lang sa lahat ng wala. Ay, huwag mo nang masyadong dibdibin, anak. Pasasaan ba't magkakaroon din kayo ng sarili ninyong anak? Eh, siguro nga hindi pa panahon. Nagtatampo ka pa ba sa akin? Bakit bigla-bigla yata ang pag-abroad mo? Wala, naisip ko lang. Para naman kasi makaipon tayo. At makapagpatayo ng sarili nating bahay. Dahilan mo lang yata yan. Dahil malaki ang tampo mo sa akin eh.
babayaan mo na yan. Tapos na yan eh. Huwag mo nang ipaalala yan. Huwag mo nang isipin. Kung isipin natin ngayon, hinaharap. May pera ka bang gagamitin sa pag-abroad mo? Yung konting ipon natin sa bangko, uutang na lang ko siguro sa kaibigan ko para pandagdag lang. Ilang taon naman kukunin mong kontrata? Mga 3 taon. Ang tagal naman yan. Laura, kailangan natin magsakripisyo. Para din naman sa ating kinabukasan ang iniisip ko eh. Sige, ikaw ang bahala. Hindi kita titigilan. Bukas nga pala, luluwas na ako ng Maynila. At itong susunod na buwan mag-a-apply na ako para sa abroad. Sige, Erlan. Ikaw ang bahala. Kung halimbawang matuloy na ako, huwag mo nang babalikan mga bisyo mo ha. Ayaw na ayaw kong mabalitaan na nagbibisyo ka pa. Oo na. Pagkatapos ng 3 taon ko sa abroad, hindi na ako babalik. Magninegosyo na lang tayo dito. Lebrik ka na ngayon, Laura. Walang bantay. Oo naman. Kaya mag-inom lang tayo at magsaya. Ano yung sinabi mo kanina? Yung asawa mo? Mag-a-abroad? Oo, yun nga ang balak niya eh. Ganun ba? Ay, maganda yun. Habang wala pa kayong anak. Yun nga lang, 3 taon siya doon. Matagal akong maboboring. Oo. Nandito naman kami. Oo naman. Tuloy ang saya. Sige. Sino kaya itong dumating? Ang aga-aga pa eh. Sandali lang! Nariyan na. Ang aga mo namang dumating, Erlan? Umiyo muna ako. Dahil baka itong susunod na buwan aalis na ako. Ganun ba? Magbabakas ako ng 2 linggo dito. Pagkatapos balik ulit ako sa Manila. Kasi kailangan ako mag-train eh. Ganun ba? Susulitin na natin ang araw na natitira pa dito. Baka sakaling pag-alis ko mabuntis ka pa. Nay, tay, itong susunod na buwan flight ko na po. Papuntang abroad. Ganun ba, anak? Mag-iingat ka dyan sa paruruunan mo, ha? Salamat po, inay. Tuloy-tuloy na ba yan, anak? Ay, opo, tay. Huwag po kayong mag-alala. Buwan-buwan magpapadala ng pera sa inyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Padadalan ko kayo. Salamat naman kung gano'n, anak. Siya nga pala, yung asawa mo. Doon mo na ba iiwan sa kanila? Opo, inay. Doon na lang po siya. Para naman may makasamang tatay niya doon. Nasa sayo yan kung yun ba ang desisyon mo eh. Ang gawin niyo na lang siguro, inay, pasyal-pasyal niyo lang si Laura doon sa kanila kapag wala na ako rito. At balitaan niyo na lang ako ang tungkol sa kanya. Sige, yun na lang ang gagawin namin ng tatay mo. Laura, alis na ako. Umpisa na kasi ng training namin bukas sa Manila. At hindi mo na ako maihatid sa airport. Dahil sa susunod na buwan pa alis na ako. Okay lang. Basta ingat ka na lang sa daan, ha? Paano, tay? Alis na po ako. Kayo na pong bahala kay Laura. Sige, anak. Basta mag-iingat ka, ha? Ay, salamat po, tay. Nakapagpaalam ka na ba sa inyo? Ay, tapos na po, tay. Kahapon pa. Ingat ka lang. I love you. Ikaw din. Ingat kayo rito ng tatay mo. Ha? O, paano? Aalis na ako. Sige. Sige, Erlan. Bye. Tay, ang aga naman ninyong nagising?
Alam mo naman na may pasok ako ngayon. Ay, oo nga pala, no, Tay? Siya, maghain ka na at kakain na tayo. At ako'y maagang papasok sa trabaho. Opo, Tay. Sige po. Maghahain na po ako. Siya nga pala. Bibigyan kita mamaya ng pamalingki mo ha, bago ko umalis. Bumili ka ng ulamin natin mamayang tanghalian at hapunan ha. Bakit po, Tay? Uwi na ba kayo ng tanghali? Oo, anak. Ang mahal kasi ng isang order na lutong ulam doon eh. Kaya tuwing tanghali, uuwi na lang ako rito. Oy, maaga kang magluto mamaya para sa tanghalian ha. Opo, Tay. Maaga po akong mamamalengke pagkatapos kong mag-almusal. Salamat naman at flat ko na ngayong araw. Talaga muna ako ng konti. Pasasabat. Makakaraos din kami sa buhay. Basta, pagkatapos ng 3 taon, ang uwi ko, hindi na ako babalik sa abroad. Magninegosyo na lang kami ng asawa ko rito sa Pilipinas. Nagpapasalamat ko doon sa kaibigan ko dahil kahit pa paano, pinahiram niya ako ng pera. Malaking bagay na yun. Hindi bale. Ang unang sahod ko sa isang buwan, babayaran ko agad siya. Ay, Rosa, ay saan ka ba galing? Ay, nagpunta ako dyan sa manugang ko wala naman yatang tao Kanina pa ako tawag ng tawag, walang sumasagot. Ay, yung manugang mong si Lura ba? Ang hinahanap mo, ha? Ay, oo. Kaso, walang tao sa kanila. Ay, paano mo madadatnan? Diyan sa kanila Nandun, sa may pasugalan. Ano? Nakita mo? Ay, oo. Kasama yung mga katropa niya. Ay, tignan mo mamaya. Pagkatapos nilang maglaro, ay, inuman na naman. Ay, kaya pala. Gustong-gusto niyang dito sa kanila tumira kasi naghagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ay, kung gusto mo tignan mo siya doon. Baka sabihin mong nagsisinungaling ako. Araw-araw, ganyan ang ginagawa nila dito. Ang sarap naman ng buhay niya. Samantalang yung anak ko nagpapakahirap doon sa abroad. Ay, halika. Puntahan mo siya. At pagsabihan mo tuloy. Halika. Ay nako, wag na Loleng. Baka mamaya makapagsalita pa ako ng hindi maganda sa kanya. Ayaw ko na ng gulo. Bahala siya sa buhay niya. Uuwi na lang ako sa amin. O ano, pinasyalan mo na ba kanina yung manugang natin? Ay, hindi ko siya nadatnan sa bahay nila. Yun pala, nasa pasugalan. Paano mo naman alam na nasa sugalan? Nakasalubong ko si Loleng at siyang nagsabi sa akin na halos sa araw-araw daw palagi palang nagsusugal at umiinom. Yun nga Kaya ayaw niyang dumito siya. Kasi sunod ang layaw niya doon. Lalo na wala dyan palagi si Balaing Emong. Libreng-libre siya sa bisyo. Kasi naman to anak mo Pinilit ang gusto niya. Alam na nga ang numero 1 mabisyo ang babaeng yon. Pinakasalan pa. Ay, nako. Nakakakulo talaga ng dugo. Nakakakulo! Baeng, pwedeng humiram ng pera mo? Natalo kasi ako sa sugal Pwede, basta ikaw. Magkano bang hihiramin mo? 1,000 lang, para makabawi ako bukas. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita pagdating ng pera ko. Ito. Ikaw naman. Bayad agad. Kakakuha mo pa lang Naku, salamat ha. Ang bait mo talaga. Sasali rin ako bukas sa sugal nyo. Para malibang-libang naman ako. Mas maganda yun. Para marami tayo. Sige. Uwi na ako ha. Okay. Ingat ka ha. Salamat. Ang ganda talaga ni Laura. Sayang. Si Erland ang naging kapalaran niya. Noon pa man may pagdingin na ako sa'yo, Laura.
Tamang-tama. Kakaibiganin ko muna siya. At kapag uutang siya sa akin, hindi ko pababayaran pa. Gusto kong magkalapit kami sa isa't isa. Nakatudas ka rin ba sa sugal? Konti lang. Ikaw, ang laki ng panalo mo ah. Nakabawi rin ako ah. Siya nga pala. Ito yung utang ko sa'yo kahapon. Bayaran na kita. Para pag walang-wala ako, magkakautang uli ako sa'yo. Wag na. Ilagay mo na lang dyan. Ito naman, utang yun ah. Hindi hingi. Para yun lang eh. Wag na. Para sa'yo na lang yun. Wag mo na lang bayaran. Okay lang. Ano? Nako, hindi na ako uulit na utang sa'yo kung ganon. O di, wag ka nang uulit. Basta, wag mo nang bayaran yun. Sige, bahala ka. O sige, mauna na ako sa'yo ah. Marami pa akong gagawin sa amin. Hoy, Laura. Ano ba itong nababalitaan ko dyan sa labas, ha? Nalulung ka na raw sa sugat. Lahat na yata ng bisyo pinakyaw mo na. Hindi naman itay. Parang libangan lang. Bihira naman yun eh. Hindi ka na nahiya sa biyanan mo. Yung anak nila nagpapakahirap sa ibang bansa. Ikaw naman na asawa dito nagpapakasarap. Habay, mahiya ka naman sa balat mo. Libangan lang po yun, tay. Kasi nga, walang magawa dito sa bahay. Ganon ha? Libangan mula pala ngayon ang bisyo. Hayaan niyo na ako, itay. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Ha! Matigas talagang ulo mong babae ka. Hewan ko ba kung saan ka nagmana? Oh, dahan-dahan, Laura. Kumapit ka sa akin. At ihatid na kita sa inyo. Sige, hatid mo na ako. Dahil di ko na talaga kaya. Kumapit ka lang. Dito ka, Maika. Oops, dahan-dahan lang. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Huwag. Bitawan mo nga ako, sabi. Laura. Erlan. Erlan. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Saan ako naroon? Paeng? Bakit magkatabi tayo? Anong ibig sabihin nito? Bakit? Hindi mo ba alam? May nangyari sa atin kagabi. Ano? Hindi totoo yan. Ba't nagawa mo ito sa akin? Nagawa ko ito dahil mahal kita, Laura. Sana mapatawad mo ko. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano na ako ngayon? Itago na lang natin ito. Para na rin sa kapakanan mo. Sige, uwi na ako. Bagay nahanap na ako ng itay ko. Laura, sandali lang, Laura. Laura, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang lahat. Nagawa ko yun dahil mahal kita. At sana mapatawad mo ako, Laura. Laura, bakit ngayon ka lang dumating? Saan ka ba galing? Nag-inuman kami kagabi. Nalasing ako kaya di na ako nakauwi. Tay, sige po. Matutulog muna ako. Ay, ikaw na bahala dito. Papasok na ako. Sige po, tay. Sige, umalis na po kayo. Ay, naku. Delikado na ito. Inuumaga na. Nag-uwi. Galing sa inuman at barkada. Aba, parang may mali na atang ginagawa itong anak ko. Isang buwan nang hindi ako dinatnan. Hindi ako maaaring magbuntis. Anong gagawin ko ngayon?
Kailangang ipalaglag ko ang batang ito. Malaking gulo kung itutuloy ko ito. Malaking pagkakamali ang nagawa ko sa aking buhay. Pero hindi ako papayag na matuloy ito. Kailangan gumawa ko ng paraan para maipalaglag ko ang tinatala ko. Ano ba naman ito? Sobrang pait. Parang babaliktad ang sikmura ko. Pero titisin ko. Kailangang madanan ako ng buwanan ko. Ang pait talaga. Laura, napapansin ko, tila hindi ka masyadong naglalabas ngayon, ha? May dinaramdam ka ba? Oo. Wala pa akong sakit, Tay. Kung wala kang sakit, bakit tila lagi ka matamlay? At para bang nangangayayat ka? Oo. Wala po ito, Tay. Abay, teka nga. Mayroon ka bang tinatago sa akin? Wala po, Tay. Wala po. Laura! Hoy! Magsabi ka nga ng totoo sa akin, ha? Ilang araw na kitang napapansin na ganyan. Buntis ka ba? Hindi po, Itay. Sabihin mo yung totoo! Buntis ka ba? Tay, patawarin niyo po ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Paano ka na buntis wala dito ang asawa mo? Ha? Walang hiya ka. Hindi mo lang binigyan ng kahiyan. Hiyan ang napala mo sa pag-inom mo at sa pagsusugal mo. Kahihiyan ang abutin yan. Ngayon, anong mukhang ihaharap mo sa iyong mga biyanan, ha? Ano? Nakakahiya ka. Nakakahiya! Salamat at dumating ka, Laura. Namiss na kita kasi. Walang hiya ka. Anong mukhang ihaharap ko ngayon sa asawa ko pagdating niya? Dahil nagbunga ang kahayupan mo na ginawa mo sa akin. Ha? Ang ibig mong sabihin, buntis ka, Laura? Oo! Dahil sinamantala mo ang pagkakataon nang ako'y lasing. Pero hindi ko ginusto yun. Alam mo yan. Paano na ako ngayon? Paano na ako? Laura, nagawa ko yun dahil matagal nang may pagtingin ako sa iyo. Ngayon ko lang sasabihin to sa iyo. Mahal kita. Noon pa man. Kung sakaling mang hindi ka matatanggap ng asawa mo pagdating niya, narito ako. Handang umako sa iyo. Tagal na rin hiwalay kami ng asawa ko. Kung alam ko lang na ganito palang gagawin mo sa akin, hindi na sana kung nagtiwala pa sa'yo. Sinira mo ang buhay ko, Paing. Sinira mo ang lahat-lahat sa akin. Patawarin mo ako, Laura. Nakahanda akong tanggapin ka kung sakaling hindi ka tanggapin ng asawa mo sa batang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Bakit kailangan mangyari ito sa akin? Bakit? Kahit anong mangyari, kahit itakwil ako ng asawa ko, hindi ako magkikisama sa iyo. Tandaan mo yan, dahil kinasusuklaman kita! Laura. Ano bang ginawa mo sa buhay mo, anak? Hindi naman ako nagkulang ng pag-aaral sa'yo. Anong sasabihin sa'yo ng mga tao? Sa ngayon, pwede mo bang maitago yan? Pero, pagdating ng ilang buwan, sa ayaw at sa gusto mo malalaman nila
na ikaw ay buntis? Paano ka haharap sa mabyanan mo? Anong mukhang ihaharap mo sa kanila? Ha? Itay, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Inaamin ko po na nagkamali ako. Kung ano man ang magiging desisyon ni Erlan pagdating niya, buong puso ko pong tatanggapin. Dahil ako rin naman talaga ang may pagkukulang. Kung nakinig ka lamang sa akin, anak, hindi na sana aabot pa sa ganito. Sinasabihan na kita noon na walang idudulot na mabuti ang sobrang pakikipagbarkada. Ano ngayon ang kinasaglakan mo? Lumusong ka sa kumunoy. Patawad po, Itay. Labis ka pang pinagsisisihan ng lahat. Hoy, Rosa. Ano ba itong pinag-uusapan dyan sa labas? Ha? Ay ano yan? At tungkol ba saan? Tungkol dun sa manugang natin. Ano? Tungkol sa manugang natin? Ay, ewan ko lang kung totoo nga ba na yung manugang natin ay buntis daw. Ano? Pakiulit mo ngayong sinabi mo? Bingi ka na ba ngayon? Ang sabi ko, yung manugang natin, buntis daw. Ano? Buntis? Hey, paano naman yan? Ano ba namang tanong yan? Ang ibig sabihin niyan, di nabuntis ng iba. Alangan naman na yung anak natin ang nakabuntis sa kanya. Wala siya dito, nasa abroad. Oh, Laura, anak. Papasok na ako. Dito ka lang sa bahay, ha? Huwag ka nang lumalabas. Kasi tampulan ka ng mga chismis. Diyan sa labas. Mamaya ay baka makahanap ka pa ng mga kaaway mo. Alam mo naman na malaki na yan dyan mo. Opo, Tay. Kahit di niyo na po ako sabihan. Alam ko na po yan. Ako na bahalang mabalig ng mga gagamitin dito sa bahay. Para hindi ka na pagchismisan sa labas. Opo, Tay. Ay, maging aral na sana sa iyo ito. Itong nangyari sa iyo, sa buhay mo. Opo, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, susundin ko na po ang lahat ng mga payo ninyo sa akin. Babae ang anak mo, Laura. Isang malusog na batang babae. Ang kawawa kong anak. Ay, kung halimbawa hindi matanggap ng asawa mo, ang batang ito, palakihin mo na lang siya. At sana, tama na ang isang pagkakamali na nangyari sa buhay mo. Opo, Tay. Kung hindi niya ako mapapatawad, wala akong magagawa kundi tanggapin ang lahat. Balita ko, nanganak na daw yung manugang natin. Puntahan mo naman at dalawin, Rosa. Ano? At ba't ko naman dadalawin? Hindi ko naman tunay na apo ang batang inilwal niya. Tao lang naman na nagkakamali. Ikaw naman, Rosa. Huwag ka naman ganyan. Iniputan na nga sa ulo yung anak ko Hayan na ang malaking ebidensya. Ba't pa ako dadalaw doon? Sa palagay mo ba, kapag malaman ng anak mo na nagbuntis si Laura, habang wala siya dito basta-basta niya mapapatawad ang kanyang asawa? Ay, yan ang hindi ko alam. Tanging siya lamang ang pwedeng makapagdidesisyon niya. Kung tatanggapin ba niya ang asawa niya o hindi. Sino kaya itong dumating? Sandali lang, nariyan na. Laura? Ikaw?
Anong kailangan mo? Pwede ba? Umalis ka na. Ayaw ko nang makita pa ang pamumukha mo. Laura, patawarin mo naman ako. Gusto ko lang makita ang anak natin. Umalis ka na. Dahil kahit kailan, hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagsira sa buhay ko. Laura, mahal na mahal kita. Nagawa ko lang yun dahil... Umalis ka na! Hindi ko na kailangan paliwanag mo. Pwede ba? Umalis ka na! Kumusta na kaya si Laura? Sigurado na masosurpresa yun sa aking pagdating. Kasi hindi ko na ipinalam na ako'y uwi na. Medyo nakaipon na rin ako. Kahit paano, pwede lang magnegosyo. Kahit hindi na ako bumalik ulit sa abroad. Pwede na kami mag-umpisa ng maliit na negosyo. Ay, sa wakas, makapagpapatayo na kami. Kahit na maliit na bahay man lang. Mas maganda kung nakabukod kami. Hindi na ako makag-abroad. Kailangan makabuo na kami ng sarili naming pamilya. Sa wakas, matutupad na rin ang lahat ng mga pangarap ko. Ay, napakagandang pakiramdam na bumalik ka sa bansang pinanggalingan mo. Para bang ang gaan-gaan sa loob. At muli, makakalabag ka ng sariwang hangin. Mga ilang oras na lang, makakarating na ko sa amin. Makikita ko na ang asawa ko. Sabik na ako sa kanya. Gustong-gusto na siya makita at mayakap. Sandali lang, baby, ha? Kasi may tao. Diyan ka lang muna. Sino ko itong dumating? Sandali lang! Nariyan na! Sino po? Ha? Erlan? Lola, narito na ako. At hindi na kita iiwan. Hindi na ako lalayo pang muli. Sapat nang naipon ko para makapagpatayo tayo ng kahit na maliit na negosyo. Para makapag-umpisa na tayo muli. Ha? Ano yan? May maliit na mata, lumiyak. Kanino anak yun? Laura, magsalita ka. Sino ang bata niyan? Sino? Patawarin mo ko, Erlan. Nagkaroon ako ng anak na hindi ko sinasadya. Ano? Ang ibig mong sabihin, nagkanak ka nang hindi mo sinasadya. Kalungkuhan! Sinong maniniwala sa'yo? Sino? Kung gano'n, ginago mo ako, Laura. Ginago mo ako! Ang laki mong tana! Ginago mo ako, Laura! Huwag mo pipilawin ang ulo ko. Dahil kahit sino ay walang maniniwala sa sinabi mo! Walang maniniwala sa'yo! Erlan, tawad mo sana ako. Sinayang mo ang lahat ng mga pangarap ko. Sinayang mo sa isang iglap lang, Laura. Sinira mo ang malaking tiwala ko sa'yo. Patawad, Erlan. Bawa ka sa akin. Bitawan mo ko! Paano ko makiniwala sa'yo? Paano ko maaala sa'yo, ha? Mismo ang sarili mo nga! Hindi mo kinawaan! Sinayang mo lahat, Laura. Sinayang mo. Kaya patawarin mo ako. Dahil hindi na kita matatanggap. Erlan! Hindi na, Laura! Erlan! Patawad! Erlan!
Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.